Nagbabalik ang inyong Meet the Press sa ikatlong edisyon na napapanood po ninyo ng alas 11 hanggang alas 12 ng ating gabi Huwebes sa NBN 4. At yung aking nabiting tanong kanina kay General Rosales, marami naman tayong mga particular na mga incidents. General, magbigay nga kayo ng mga ehemplo para sa ating mga nanonood. Marami. Mga incidenteng na-solve sa pamamagitan po ng CCTV. Marami na kasamang Rolly. Katunayan yan dito noon ako'y nanunungkulan pa sa Manila Police District. Meron dyan yung babaeng nasa gasaan at gusto pang balikan ng truck. Oh. Oo, pero nahuli natin yon at na-charge natin yung driver. Pangalawa, meron dyan yun na isang Muslim na may binaril din siyang kapwa Muslim. Dito yan sa corner ng Arlegui at Ikasal. Noon yan, tumawag sa akin si Colonel Sapitula. Sabi niya, Sir, meron kang akong insidente. Nagbarilan ngayon lang. Ang tanong ko, meron ba tayong CCTV doon sa lugar? No, meron, kakong ganyan. Meron ka bang witness? Meron, sir. Papuntahin mo rito. Doon, na-identify niya kung sino yung gunman. At hindi makakapagkaila kasi talagang kitang-kita lahat ang pangyayari. Ganon din, meron din yung sa pang pangyayari na yung mga nangungotong sa mga sasakyan, yung takatak boys, tawag natin, ano? Yung magaganyan ng... oo. Dito sabi nila, hindi sir, inaabot lang po sa amin. Makikita mo, mas maaga yung kanilang paghingi kesa doon sa pag-aabot. So ngayon, tatanong ko noon, ano ba talaga? Nanghingi ba tayo o binigay ng hingi, sir? So yun ang ating pilit na pinatigil sa Maynila. At ngayon, meron tayo, kung wala pa lahat nga ng CCTV, meron din tayo yung mga counterintelligence ngayon na kumukuha ngayon ng mga video footages at yung mga surveillance camera. Nagpabili ako niyan para nang sa ganun, matugunan lang natin yung mga suliranin natin tulad ng ganyan. So, ibig sabihin yung sido nyo ngayon sa NCRPO talagang fully, sila ngayon, fully implemented ngayon yung mandate ng SIDO ngayon ng NCRPO? Meron yan. At dito lang sa National Capital Region, yung sa aking headquarters, meron akong 5 teams lumalabas yan. At nakasisiguro ko, ngayon, dinadatnan na ng mga directives, yung mga tao na to explain. Kasi may video footage eh. Tapos meron silang still pictures. Kaya hindi mo maikakaila kung ano yung mga offense mo. At patuloy ang aming pag-ikot dito at ako nga nananawagan sa publiko kasi hindi naman namin lahat mako-cover yan. At kung meron kayong mga impormasyon na tulad ng kung saan na-involve ang aming mga pulis sa katiwalian o sino pa man, pwede niyo po kami tawagan. Ito po ang aking numero. Personal ko po ito, 0908-636-3413. Ulitin ko po yan, 0908-636-3413. Huwag lang tumawag na madaling araw. At huwag lang hindi maglalagay ng I love you sa dulo. So, nagulat ako kanina, Lakay, nabanggit ni General Rosales, yung mga CCTVs pala. Kasi all along, I thought, yung operation niyan, yung monitoring, isang agency lang ang nakatutok. Nagulat ako kanina, meron din pala sarili ang MFT. At minsan meron din hiwalay ang Manila. And tama yung nabanggit ni Sir kanina, mas maganda i-rationalize ito eh. 5 sa isang lugar, kaya naman ang 2. Lagay natin yung 3 sa iba. So, my question is, hindi ba pwede magkaroon ng isang agency na NCRPO na lang ang lahat mag-monitor nung, hindi po ba? Yung ng mga CCTVs na to, sa MMDA, or how do you go about it? Paano naging usapan? Magkaroon ng batas na nagsasabi na merong isang agency na mag-aasikaso lang na tungkol sa lang CCTV sa buong bansa na, hindi lang dito sa NCRPO. Alam niyo, napakaganda siguro niyan at kayo nakapag-umpisa rin yan. How much, magkano po ang isang CCTV? Well, ayoko sana magbanggit, kasi syempre, meron yung mga nagdidid dyan. Baka mamaya ma-influence yung kanilang. So, pero di ba madali siraan yan, General? Well, hindi naman. Katunayan yan, tiradurin mo yan, hindi nababasag yan. Pero sana,
pagka tayo nakikita natin, tayong publiko nakikita natin, na meron nang nakalagay dyan, tapos sinisira, Oo. pagbigay alam natin kagad sa, tayo na mismo, pulihin natin. Pwede yan, citizen's arrest. Ha? Tama, tama. Now, yun sa katanungan, yung isa-centralize mo. Ganito ang aming balak dito sa NCR, na just like what we did in Manila, no? Na we asked for a city ordinance requiring all business establishments na magkaroon ng kani-kanila mga CCTV cameras. Tapos, pagka meron na ito, pwedeng i-hook up sa amin. Yun. Kasi kapag sila nagmo-monitor, pwede rin po yun. Pero, kalakip to sa ordinance na kapag ka meron nangyaring krimen o yung mga talagang may mga interest tayo na malaman lahat kung anong pangyayari doon, hindi na sila dapat na i-require pa. Dapat voluntaryong ito ay binibigay sa kapulisan. Para nung sa ganon, ma-cover talaga natin. Kasi malaking deterrent ito sa commission ng crime. Tulad yan, meron kaming nakita ngayon sa isang malaking krimen na kung saan ano yung mga pangyayari. Pero hindi alam ito ng mga investigador, hindi alam ito ng mga may-ari ng establishment, hindi rin alam ito ng taong involved himself. No? Pero, nung nakuha sa CCTV camera, ito ngayon yung tinututukan ng aming investigation. Siguro in due time, se-centralize na natin talaga yung CCTV cameras. No? Kasi lahat captured mula criminality hanggang traffic. Papasok ko lang yung tanong about sa traffic. I don't know kung sako pa rin ng NCRPO ngayon ng traffic management. Pero anong preparasyon ang ginagawa ngayon ng inyong tanggapan at saka ng Traffic Management Bureau? Meron tayong close coordination, particular na yung mga local government units, na kung saan they have put up their own traffic bureau. At dito, kasama rin yung mga kapulisan na kung saan sila yung parang nagiging team leaders. Pero ang karamihan ng kanilang mga tauhan ay binubuo ng mga civilians na hindi na pulis. So ito yung mga napili ng o na-enlist ng city government na sila ang magiging tatao dito sa lansangan when it comes to the management of the traffic. Kasi general laging problema pagkapasukan, tuwing araw ng pasukan, bumibigat yung daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Gaano ka-preparado ngayon ng NCRPO at ang mga LGUs para medyo maging maayos naman, hindi na maulit yung mga palagi-lagi na lang sitwasyon na nagsisikip ang daloy ng trapiko? Well, we have identified yung mga bottlenecks. No? At saka yun, alam din naman natin kung anong oras ang pasok at labas ng mga estudyante. Kaya yung pagpasok at labas ng estudyante, makikita po ninyo, very visible dyan ang mga kapulisan. At doon sa mga bottlenecks naman, sisiguruhin natin, maaga pa lang nandyan na ang kapulisan para hindi nagkakaroon ng mga bottlenecks. Kasi ang problema dyan, yung nag-overtake, no? Yung counterflow, tapos mag-form ng bottleneck. So yung mga lugar na yon, ito ang lalagyan natin ng mga mobile cars at yung mga naka-motorcycles para nung sa ganon, we can complement yung forces na dineploy ng city government, iba't bang mga city governments doon sa kanilang mga tinatawag natin mga traffic bureau. So agip dito yung mga abusadong vendors, saka syempre mga abusadong motorists. Yan, lahat i-address natin yan. At hindi lamang pulis ang magpapatupad yan, Kasama natin yung iba't ibang mga ahensya ng ating mga lokal na pamahalaan para masiguro lamang natin na lahat ay nabibigyan natin ng pansin. Well, napakabilis ang ating oras at alam niyo, napakahalaga itong ating pong pinag-uusapan ngayong gabi, ang pagbubukas po ng classes June 1. At marami pang mga issues natin pong pag-uusapan, kaugnay nga po ng opening of classes, sa pagbabalik po ng inyong Meet the Press.